May hapon sa tanan. So, waday na kailan ako day si Mar o sa worker dito sa Lapu-Lapu og kung nakabantay mo wala si Pastor Kenneth karon kay nabakasyon sila sa Bukidnon kuyog iyahang asawa, so ako ang gitahasan nga mudala sa pulong sa Ginoo karon. Okay, so ang title sa ako ang sermon karong adlaw kay Walking in Love or paglakaw nga naay pagigugma. So kadaghanan, maybe daghan sa mga Kristohanon kay walay klaro nga pagpanabot kung unsa di ay ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon, kung unsa di ay ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon, or maybe nagwonder ang uban kung unsa di ay ang lifestyle sa usa ka Kristohanon. Og maybe kay kadaghanan sa ato diri karon is dugay na nga Kristohanon, maybe somehow tungod sa kadugay nato na murag na familiar na nato ang tanan na kuha na nato nga murag nawa na ta sa tinud-anay nga unsa jud ay ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. So importante kaayo nga atong lantawon atong kaugalingon or atong i-examine ang atong kaugalingon giunsa nato pag kinabuhi isip nga Kristohanon. Sa matag adlaw ba na nausab ta, sa matag adlaw ba na conform ta into the image of Christ, or are we growing in sanctification and becoming more like God in terms of His practical attributes? So importante kaayo na matag-usa nato isip Kristohanon, makabalo jud ta unsa jud ang usa ka kinabuhi sa usa ka Kristohanon, or at least kung nahinahinay tag kalayo sa supposed to be kinabuhi sa Kristohanon, hinaot na mubalik ta sa unsa jud ay ang mando sa Ginoo sa Biblia, kung unsa jud ang ato ang kinabuhi. So as a Christian, we are to pursue a life that is Christ-like, so that ang imahe gayud sa Ginoo may manifest sa atoa, sa atoang kinabuhi as a result of the ongoing transformations ato ang kinabuhi, sanctification process. So as a children of God, as a believer in Christ, we are supposedly mimicking or imitating God as what the Bible is commanding us to do. So naay supernatural nga changes mahitabo sa tuwang kinabuhi sa dihang nakabaton taog kinabuhing walay katapusan, nakabaton taog pagtuo sa gibuhat ni si Kristo dito sa cross. So Ephesians, mao na ako ang libro karon. Ephesians mao ni usa sa ako ang paborito nga Bible sa tibok Bible. Paborito na ko na book. Wala ko di ko partial nga murag kani nga book ganahan ko ani nga book kay di kay ko ganahan. Tanan ganahan ko, but mao ni ako ang paborito kay puno kaayo sa kamatuoran. So dire wala si Paul wala siya ni direct or ni address og particular nga issue sa ani nga simbahan. So kung nakabantay mo sa mga epistle ni Paul, na siya i-deal nga sitwasyon sa simbahan sama sa mga walin ni Pastor Kenneth sa Galatians nga na gi-deal ang Ginoo sa ana nga simbahan, but diari is wala. So gisuwatin ni Paul aron ma-expound ang atoang mas mudako ang atong understanding kung unsa jud ay ang eternal purpose sa Ginoo ug ma-appreciate gayud nato ang iyahang grasya ug unsa pud ang ultimate goal sa usa ka simbahan. So kung nantaw na to ang Ephesians, ang first 3 chapters na chapter 1 to chapter 3 is nagisgot na og doctrine. Nagisgot na og doktrina, nagisgot na siya og sa to ang new standing sa Ginoo, ato ang bag-o nga kinabuhi, bag-o nga pagkamatarong, bag-o nga amahan, bag-o nga inheritance, bag-o nga citizenship. Nagisgot sa na diha og ato ang bag-ong master, bag-o nato nga freedom, ug ang ato ang bag-o nga victory, ug ato ang bag-o nga security. Gisgot na diha ang new peace, new unity and fellowship, a new joy, a new spirit. Mao na gisgotan na diha sa first 3 chapters. Og sa chapter 4 to through 5, 6
is nagisgot diha og application. Unsa jud di ay ang kinabuhi isip nga Kristohanon. Nagisgot diha, gisgotan diha ang relasyon nato matag usa isip nga simbahan. Gisgotan sa diha ang relasyon sa bana og asawa, ginikanan og anak, master og servant. So gisgotan na diha ni Paul. Og ang ato ang warfare sa spiritual nga realm. So gisgot sa na diha ni Paul. So mo agree ba mo nga isip ka Kristohanon natay bag-o nga posisyon sa diha nga di pa ta Kristohanon is kani ato ang kinabuhi. Mo agree ba mo nga bag-o na nata karon? Bag-o na ta isip ng Kristohanon, bag-o na ato ang kinabuhi. So kani nga passage Ephesians chapter 5 verses 1 to 2. Na-evaluate gali dato atong kaugalingon how much we become or conform into the image of God. And are we walking in love as God want us to be? So, ma-evaluate na ito itong kagalingon. So, akong giyangyo ang tanan mo, barog ta. Ato ang basahon, ang kuan, Ephesians chapter 5, verses 1 to 2. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love, just as Christ also loved you and gave Himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Amen. Yes, so God, amo ning ipataas diha kanimo o Lord, kini nga adlaw kaning haponon o God. Salamat sa pagdala sa imong mga katawhan o Lord. Salamat gid sa imong grasya nga padayon nagbubo ka namo ug nagsustain ka namo o God. Amahan among itugyan diha kanimo imong pulong karon o Lord nga motuhop gayud sa unahon nagkasing-kasing sa matag usa o God. Ug andama ang amuang kasing-kasing nga madawaton gayud sa imong pulong o Lord. Kung unsa may ma-achieve karon o God, imo gay nang pasidungog tanang ma-achieve karong adlaw o God, imuhang sa imuha tanan ng pasalamat o God, dalaygon ka in Jesus name. Amen. Sige maglingkod ta. So makita to dere unsa ang hangyo ni Paul sa mga taga-Ephesians. So, gikon diha nga that we imitate God and to walk in love. So, kung lantaw na to na kay kabantay mo nga unang sentence that therefore, but pasabot ana na ay gistorya pa beforehand, napay gistorya si Paul ana before siya naabot ni ana nga conclusion therefore. So kung ato nang lantawon ang previous nga verses ana sa chapter 4 verses 31 to 32 ingon diha. All bitterness, wrath, anger, clamor, and slander must be removed from you. Another, compassionate, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. So karon sa ato ang pagsulat ni nga mga verses sa chapter 5 verses 1 to 2, nakoy tulo ka puntos ani. So una, be imitators of God. Ikaduwa, walk in love. Ug ang ikatulo, atong ibutang sa ato ang mind na si Jesucristo ato ang inspiration, be inspired of what Christ has done. So mao na ako ang tulo ka points. So the word imitate, kanang pulong nga imitate diha, gikan na siya sa Greek word nga mimps. Di kay ko kabalo mo pronounce ani pero ang spelling kay M-I-M-T-S. So from which we get the word mimic. I think familiar man ta ng word na mimic. Be mimics of God. O sa Bisaya pa, ato ang suhiron ang Ginoo. Imitate, suhiron. So so ato ang suhiron ang Ginoo. Ang mimic di ay kay dinhi siya ingon nga murag i-pick up ang general nga kinaiya sa usa ka tawo kun dili na kay puniton nga specific nga kinaiya. Ug in this case, we copy specific characters of God. So like iyang kindness gisulti sa before nga verse ani sa chapter 4 verse 32 nga kindness, gracious, loving, ug patient and holiness. Be imitators of God, be mimics of God. And brethren, let me say this to you, nga the whole Christian life is the sum up sa kaning one statement, kaning be
imitators of God. Be mimics. So that is it. Reproduce sa imuha everything that is true of God. So makita to sa Matthew chapter 5 verse 48. The Lord said, "Be perfect even as your Father in heaven is perfect." So mao sa nagisulti ni Peter sa chapter sa 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16 nga ningon sa diha nga, "Be like the Holy One who called you. Be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy." Napod gibutang sa Romans 8:29. "For those who he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his Son." Nakita sa nato sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18 nga, "Gaze into the glory of the Lord and allow the Spirit of God to change you into His image." So, the ultimate goal sa usa ka Kristohanon, makita sa nato sa 1 John sa 1 John chapter 3, that one day we should be like Him. We should see Him as He is. In other words, the whole of the Christian life is summed up in this: be imitators of God. Be like God. So, basin nagwonder mo kung nga ganahan mo masabtan kung unsa ang ganahan sa Ginoo sa inyong kinabuhi, is the sum up ana nga word: be imitators of God. So if we are to be like God, we must know what God is like. So kung kinahanglan nato isuhiro ng Ginoo, so kinahanglan ta makaila sa Ginoo kung kinsa day siya. Og kung kita kung kinahanglan ta makaila sa Ginoo, then atong tun-an ang Biblia. Kay diha sa Biblia diha gi-unfold or diha gipakita sa Ginoo kung kinsa siya. Ang Biblia mao gayud ang revelation kung kinsa ang Ginoo. Self-disclosure sa Ginoo. So kung ganahan ta makabalo kung unsa day o kinsa Ginoo, kinahanglan nato siya kinahanglan nato tun-an ang Biblia. So now this is not just a New Testament principle nga be holy for I am holy. Nagsugod pa ni siya sa Leviticus chapter 11 verses 14 nga mao na jud niyang gisulti. God said, "You are my people and I am your God." And this is where it all begins. Be holy as I am holy. So diha na nagsugod tanan og hantod sa nabot sa New Testament is maoro gihapon na siya. Be holy for I am holy. Mao na ang standard sa Ginoo. Be holy for I am holy, og mao na ang ato isip Kristohanon, mao na tong apason o mao na ato ang lakwon. So mingon ta nga murag lisod man ni buhaton ni. You can do it in your own strength. Dili nimo ma-push ang imong kagalingon nga mabuhat ning pinaagi lang sa imong practical nga wisdom. Di nimo ni mabuhat. We just cannot do it. And if we are to look at what was Jesus saying on the Sermon of the Mount, katunan lang taon ng Sermon of the Mount, kingon diha nga, "Blessed are the poor in spirit. Blessed are those who mourn. Blessed are the meek. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Blessed are the merciful. Blessed are the pure in heart. Blessed are the peacemaker. Blessed are those who are persecuted because of righteousness." Then makabalo na ta nga mao ni ang kinaiya sa Ginoo. Mao ni ang mga kinaiya sa Ginoo. Unya, ang dakong nga pangutana ani ron is mabuhat ba nato ni tanan? Mabuhat ba nato ni tanan kani nga mga kinaiya? Kung ang gihisgot ni Paul diari is be imitators of God, o gisulti ni Jesus Christ, mao ni ang kinaiya nga kinahanglan ninyo sundon. So dili to makita nga murag na may kaning contradiction or na ay paradox ani nga kay on the other hand you are to be like God, and on the other hand you know
that you cannot be like God. So kani ang punto. When you know you are to be like God, and you know that you cannot be like God, then you know there's got to be some other power to make this possible. So, kung ingon ta nga, akong bisayon nga kung ang ganan sa Ginoo is musuhid ta niya ato siyang suhiron, pero di sa nato mabuhat, di sa nato siya masuhid. So, kinahanglan nato ma-realize, di rin nato ma-realize nga na ay something or na ay someone nga mo-enable nato, mo-empower nato aron mahimo ning posible. Ug mao ni ang nindot sa chapter 3 sa Ephesians verse 16, where Paul prays that God would grant us to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. In other words, ako usa ko makasasala, puno sa kagubot akong kinabuhi, akong unahon nagkasing-kasing, og di ko mahimong Ginoo. Unya ningon ang Ginoo nako nga kinahanglan ko maparihan niya. So if I cannot be, but I must be, then somebody's got to get inside me and do what I can do. What I cannot do. So, nato makita diri nga ang the Holy Spirit will strengthen us with might in the inner man. Ug makita sa nato sumpay anang verse 19 nga the effect of that is you would be filled with all fullness of God. So, as far as the qualities of God is concerned, you must know that you cannot do it. Therefore, you must be empowered or enabled by God, the Holy Spirit. It is the Spirit of God that is working on you. So kung suhiro na to ang Ginoo, but na-realize na to nga di man na ito mabuhat ni. So kinahanglan din nato masabtan nga lihok sa balang espiritu ni sa tuang kinabuhi. O mo po ni nakanindot nga isip ka Kristohanon, isip nga magtuto sa Ginoo is ang ibalang espiritu naglihok na sa tuang kinabuhi. We must realize that naglihok na ang Ginoo sa tuang kinabuhi. So if God humbled Himself in Christ, so kinahanglan sa ta mo humble. If ang God in Trinity is one, then kita should be one. So if God is set apart or holy, nalahi sa kalibutan, then kita sad kinahanglan sa ta mo lahi. Kung ang Ginoo kay gugma, then ikaw ug ako kinahanglan magpuyo sa gugma. So kining ang kaning paglakaw day nga konsepto, makita to da sa verse 2 nga gibutan da nga walk in love. Kanang walk nga konsepto diha is nag-focus na sa kadaghanan sa ako nasulti ganina, nag-focus na siya sa chapter 3 sugod chapter 4 taman chapter 6 sa Ephesians nga you are to walk, mao ni imuhang daily life, mao ni ang imuhang lifestyle ug mao jud ni ang imuhang kinabuhi. So di mao ni imuhang kinabuhi, mao ni imuhang kinahanglan lakbon. This is what God has done. This is what you do. Nya gibutang sa diha sa Ephesians chapter 4 verse 1, gibutang diha nga gingon ni Paul diha, therefore I, the prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. So gingon ang Biblia da is walk worthy. Lakaw nga angayan. So kung may lakaw nga angayan is daghan ni siya involved nga mga butang o kinahanglan nato ni siya masabtan. So gibutang diha nga it involves walk in humility. Kung atong basahon na siya, ako lang i-summarize para mubura. Walk in humility sa verse 1 sa chapter 4 verse 1 to 3. Gigundi nga you walk in humility, lakaw nga naipagpaubos. Sa chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 4 to 16 gingon diha nga paglakaw nga naipaghiusa, walk in unity. O it also involves different walk sa chapter 4 verses 17 to 32 nga gingon diha nga walk not like the world. So gibutang sa diha sa
17, verse 17 diha sa chapter 4 nga, walk as not do not walk as other Gentiles walk. So gibutan na jud na diha, gihatag na jud na nga konsepto diha ni Paul kung unsa jud ang kinabuhi sa usa ka Kristiyanon. Gibutan niya diha. So now diri sa chapter 5 verses 1 to 2, sa verse 2 gingon diha nga, it is a walk in love. So gibutan na walk in love, mao na akong ikaduha nga points. So walk in love dilibot pasabot na murag maglakaw ka diha nga nag-blush ka, nagpula-pulay mong nawong, dinimutan na mo na unsa ka niya ka nga in love ko. So dili lahi ni siya nga punto diari. So walk in love. So a lifestyle of love. So if we are to look at the whole book of Ephesians, makita to daghan kay mga bagong butang diha. Kani po di ako ding ikuan din nga ang Ephesians is nakasuwat ni siya para sa mga Kristohanon sa Ephesians. Wa ni siya gisuwat para sa mga unbeliever. Gisuwat ni siya para kanato. So atong ibutang atong mind nga para ni sa atoa, para ni sa isa ka Kristohanon. So daghan kay mga bagong kuanda, bagong term nga gi-istorti si Paul diha. Bagong nga kinabuhi, bagong nga righteousness, bagong nga amahan, bagong nga inheritance, bagong nga citizenship, bagong nga master. So daghan kaayo diha og kuan. Kining daghan kaayo og mga bagong gisulti diha si Paul. So makita sa nato ang kaning love di ay nga konsepto, kaning nga word nga love. Makita to ni siya sa nga na-mix ni siya sa gikan sa chapter 1 to chapter 3 sa Ephesians. Naka-interwoven na ni nga word diha. So kung atong lang taon ang sa chapter 1, gingon diha nga in love having predestined us, og sa chapter 2 verse 4, but God being rich in mercy because of His great love with which He loved us, God shows mercy because of His great love. So makita sa nato sa diha, makita sa nato sa chapter 3 verse 19 nga, and to know the love of Christ which surpasses knowledge. So makita na to ang love nga word sa doctrine pa lang daan. So if this is true, if tinuod nga gugma na interwoven na sa mga doktrina, then ikaw ug ako maglakaw gayud ta sa gugma. This should be a lifestyle or a character of a Christian. In fact, in the other places of the Bible tells us ang key sa tanan is ang gugma. So makita dito sa sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. But now faith, hope, and love remains. These three, but the greatest of these is love. So love is the greatest. So we are to walk in love. This is not a suggestion but a command. Mo ni ang pinaka-importante sa tanan, ang gugma, na diha ang pagtuo, na diha ang paglaom, but ang pinakalabaw diha is ang gugma. So again, kung atong lang taon ang verse chapter 1 diha, na gibutan diha nga therefore, word nga therefore, so meaning natay tukion natay idila na before naabot nga verse, before naka-conclude si Paul So ningon siya sa chapter 4 verse 31, all bitterness, wrath, anger, clamor, and slander must be removed from you, along with all malice. So makita to ang connection diha. So kani nga mga karakter, kaning bitterness, kanang kasuko, is opposite na siya sa karakter sa gugma. So dili na siya gugma, kanang kuan. Makita to ng connection diha. And kung ikaw or ako na ay kasuko sa ubang tawo, or ang context ato niya kay simbahan na, so kung kita isa tay kasuko sa or kalagot, kadismaya sa usa ka sa isig ka Kristohano nato, isigsuon nato, is dapat dili din makita sa tuwa. Kay mo resulta ra ni og kagubot sa simbahan. Mo ni hisgot. Actually ang sulod sa chapter 4 is kuan kining sa chapter 3 day nga
unity of the church. So mag-cause ni og kining kagubot, division sa simbahan ang kaning mga kinaiyaha. So muna nagsulti si Paul nga tangtango na to na tanan. Tangtango na to na nga mga kinaiya kay opposite na siya sa gugma. So makita sa nato sa chapter 4 verse 32 nga be kind to one another, compassionate, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. So kana nga karakter kining kindness, tender heart, compassionate, forgiving mo ni ang kinaiya sa gugma. So love is kind, love is tender, and most of all, love is forgiving. So it is forgiving. So the lack of forgiveness, kung wala tay kung di ta makapasaylo sa isig Kristohano nato sa ilahang sala nga nabuhat sa tua, bisan unsa pa nang ilang gibuhat, kung di ta makapasaylo sa ilaha, then lisod kaayo nga mahigugma ta nila. Lisod kay nga mingon ka nga, oh naman ko'y paghigugma pero na kay gikuptan diya sa imong kasing-kasing nga kasuko. Ug mo resulta ra na sa imuhang kapungot, makita na sa imuhang naw, makita na sa imong presensya nga nakay kasuko, nakay kapungot sa imuhang unahunag kasing-kasing. Makita na siya ug dili na mao ang gisulti sa Biblia nga mao ato ang kinabuhi o ato ang lakwon. So si Paul is saying nga to put away all the anti-love, non-love characteristic. So do not be characterized with these characters, kaning kining bitterness, wrath, kaning anger. So dili ni siya dapat nakita sa tuwa. So do not have the characteristic of an unloving heart, but have the characteristic of a tender heart, loving heart, forgiving heart. So kung makita to sa verse 32, wala kuan diha, palihog lang ko kuan say para makuha na to. Chapter 4 verse 31 to 32. So Ephesians chapter 4 verses 31 to 32. So kana nga mga kinaiya diha, makita to diha wala gi-mention ni Paul nga naay gugma nga word diha. But kanang kindness, ang kanang tender heart, compassionate nga heart, forgiveness nga heart are tanan is attributed sa gugma. Og makita to na nga kinaiya sa ato ang Ginoo. So if you are to imitate God and be loving, then kindness, tender-hearted, og forgiving should be manifested in you. So if ang Ginoo kay kahayag, then dili jud ta magpuyo sa kangitngit. Kay ato mang isuhiro ng Ginoo, ato mang imitate ang Ginoo. And if we say we are in Christ, is it ordinary for us to live in darkness? Or is it ordinary for us that these characters, kaning bitterness, wrath, anger, mo manifest atwa? Are we to walk in them? Mao ba na ato ang lakpon kana nga mga kinaiya? So, if we are to follow Christ, so if we are following Christ, should we continue to live in darkness? So I hope kaning verses makakat-on ta niani nga kinahanglan ta mahimong kind, compassionate and forgiving. So that way kana nga pamaagi makapakita ta, mapadayag nato ang gugma sa Ginoo sa matag usa. So gibutang diha mao na ang preceding verses sa chapter 5 verse 1 to 2. Mao na tanan diha ang giskiti Paul before siya ni conclude nga imitate God o love, walk in love. So nakoy hangyo sa matag usa. Atong sukdon ato ang gugma. Atong gugma. Kay kuma tinud-anay lang dito sa taw kagalingon, kita tanan guilty ani. Niagi tag kasuko, niagi tag kalagot,
nakasakit ta sa atong igsuon, nasakitan sa ta sa gibuhat sa atong igsuon sa tuwa, kita tanan ani nakaagi ani. So ang pangutana karon, napabay gugma da sa imuhang kasing-kasing towards sa ato ang mga igsuon? Napaba ng tender heart, napaba ng kind, napaba ng forgiving heart towards sa ato ang igsuon? So atong i-measure ato ang gugma sa matag usa, personal ni nga pangutana. So mangutana ta, how, unsaon mato pag-measure, unsaon mato pagsukod ang ato ang gugma? So by reflecting ourselves in chapter 4 verse 31 to 32. So ato nang basahon na diha, tunan lang taon diha, naa ba ko'y bitterness, na ba ko'y wrath, kapungot, na ba ko'y kasuko, kaning clamor, kaning murag nagprotesta ka ba? Naghuksa na, sa tawagan na kanang murag nag-cause mong division kay namoy gikuan nga inyong kuan. So kanang murag namoy mga hinanakit nga inyong ipakuan. So nakakos og kining kagubot, kanang slander, kanang imuhang alibako ni imuhang kuan, imuhang igsuon, or nabakay kuan diha kaning malisyoso nga hunahuna. Atong lang taon na kung napabana sa tuwang kinabuhi. Gibutang dia ni Paul nga must be removed from you. Kinahanglan mawala na. O on the other hand, ato sa lantawon kung nabata ani nga kining kindness, compassionate og forgiving, nabata ni ana nga mga kinaiya karon. Og ikaw ug ako, kita ra ang makasabot, ay kita ra ang makatubag ni ana. Kay wa ko kabalo sa inyo, wa mo kabalo sa kuha. But kita or kamo is makatubag mo ni ana, masukod ninyo kung napa mamigugma sa inyo ang kasing-kasing. So remember, we can measure if we truly imitate God and walk in God if we see ourselves diya sa verse 32. Be kind to one another, compassionate, forgiving each other. So mao ni ang mga kinaiya. Usa sa mga kinaiya, some of the characteristics sa Ginoo, kaning kindness, compassionate, o forgiving. So if we say it is hard to release the hate, lisod kayo buyan ang kapungot diha sa imong kasing-kasing. O kining lisod kayo nga pasayloon ang tawo nga nakasala nimo, bisag igsuon pa nimo na diha ni Kristo. Then atong lang tawon ning next nga sentence anang verse 2. This truth may inspire us to forgive someone and show love towards each other. So gibutang diha nga ang sumpay sa walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God, and a fragrant aroma. So ato nilang taon, ato na siyang lantawon nga verse diha. Hinaot na kana maghatag nato og kining inspiration. Mo na akong ikatulong point diri is be inspired by what Christ has done. Wa ka nagpasaylo sa imong igsuon kay tungod imo lang silang gipasaylo gud dili gipasaylo nimo sila kay tungod gipasaylo sa Ginoo. Kung lantaw na to ang previous na nga verse, forgiving one another as Christ also forgiven you. So sumpay din na ni Paul, sige iha din nang i-reflect sa kinaiya sa Ginoo. So it is God's ability to forgive that tells us His love. Ang pagpapasaylo sa Ginoo, nakita nato ang iyahang gugma. Ang kindness mo nakita nato na sa iyahang gugma, o ang iyang tender heart humok ka kasing-kasing naghisgot sa iyahang gugma towards us. It is His grace that tells us how loving God is, and He show His great love on the cross. So nakita nato kining ang gugma sa Ginoo mo'y hinungdan anong napasaylo atong sala. Ang gugma sa Ginoon, ang hinungdan maunang nakita nato ang dakong gugma kaluoy sa Ginoo. Ang cross mo'y hinungdan nga nakita nato ang kaning himaya sa Ginoo, na diha nato nakita kung unsa kalagot ang Ginoo sa sala. Diha sa cross nato nakita ang iyahang
dakong gugma sa ato tanan. And He shows His great love on the cross. The forgiveness of our sins, mo nagibutan sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 8. Even when we were dead in our trespasses and sin, we followed the lust of the flesh, and by nature children of wrath. We are dead, but God made us alive together with Christ because of His great mercy, because of His great love with which He loved us. That is the most magnanimous act that love can ever do, is to forgive the greatest evil. So diya ato makita. Mao na pinakadakong mabuhat sa gugma sa Ginoo, mapasaylo ang bisan ang pinakadako nga sala, mapasaylo di tungod sa gugma sa Ginoo. So sukdo na to ato ang gugma. Ato pangato na natong kaugalingon ngong napabay gugma sa to ang kinabuhi towards one another. Bisan pa katong mga tawo nga kining dako og sala sa tuwa or unsa bay nabuhat nila sa tuwa, nagisgot ko ani og kinang kuana as sa simbahan na kay ang Ephesians again is nakasuwat di para sa simbahan. Wa ni siya nakasuwat sa para sa believers. So nagisgot ta diri og relasyon nato sa matag usa. So atong lang tawo kung napabatay gugma diha. So gibutang diha sa 1 John chapter 4 verses 7 to 8. Gingon diha, beloved, let's love one another, for love is from God, and everyone who loves has been born of God and knows God. The one who does not love does not know God, because God is love. So you say, well, how do I know if I don't love? So unsa na ako paghibalo kung wala ko nahigugma? So basin ay mga dagkong question mark diha, or wala nakasabot. Unsaon ni nato? Unsa ni nako pagabalo kung wa ko nahigugma? So ato lang pangutan tong kaugalingon. Napabatay ka suko diha, napabatay ka lagot diha. Nabatay ka nang gikuptan ba? I think kasabot man ako sa kuang puntuan ako napabatay gikuptan diha. So nihisgot pagkakasuko sa mga tawo sulod sa simbahan, imong igsoon diha ni Kristo. Ni istorya ba kag mga malicious nga mga butang, malisyoso nga mga butang, imo ba silang gi verbally assault, imo ba silang gi kanang giyama-yamaan, na ba kay giyama-yamaan diha, or do you keep hate in your heart? So mo diha nato may baw-an kung napabatay gugma. All those characters are opposite to love. That is our old self. In fact, gisulti sa diri ni Paul sa Ephesians gihapon gihapon sa Ephesians nga gisulti niya diha nga we are to put off the old self and to put on the new self. So the old self is gone and behold the new has come. So kaning mga bitterness kanang mga negative nga mga kinaiya is mo na to ang old self. Sa diha nga wa pa ta kaila sa Ginoo, mo na nato ang kinaiya ug mao na hinungdan nganong maimperno ta. But tungod kay mga bag-o na nga tawo diha sa Ginoo, then kinahanglan bag-o na sa datong mindset, bag-o na sa datong kinaiya, bag-o na sa datong kasing-kasing. So lantaw na to ang kining end sa verse 32. Gibuta, we are to forgive. And here's the key to the whole passage in chapter 5 verse 2. We are to forgive as God for Christ's sake has forgiven us. So the love of God shown in Christ on the cross forgave us. You cannot live a life of love if you don't forgive. Di jud ta makapakita sa tunggugma sa matag-us na kunatay kasuko wa. Live a life without forgiving anyone. So, di sa maka-imitate sa Ginoo. Kay di man kinaya sa Ginoo ang mukupot sa sala.
interesting kayo ni kay nga naman. Ikon na we have to put in mind nga no matter unsay gibuhat sa uban kanato o sa isip nga mga Kristiyano unsay gibuhat unsay sala sa tuwa bisan pa nasakitan ta o unsay gibuhat diri sa tuwa sa na-offended pa ta kana nga mga sala towards sa tuwa is ipagkamati na ni Kristo dito sa cross. O bisan pa ang imuhang sala sa imuhang isuon is ibayra na sa Ginoo dito sa cross gihapon. Ibayra na niya ang penalty anak. So in this verse, we are to walk in love just as Christ also loved us and gave himself up for us. So if somebody, kung nakasala ninyo, nakabayulit ninyo, naka-open ninyo, ato ang normal na reaction kay masuko dayon or mubalos. But kinahanglan ko muhunong ug atong naon nga kanang iyang sala ang gibuhat sa tuwa is ibayra na sa Ginoo sa cross. Namatay na si Kristo na ni kawas na iyang dugo diha. Ni-bled na siya para ang sala. So, if God o ang Ginoo wala niya gihapa, wala niya gi-count ang iyang sala, ay wala niya gi-count ang atuang sala sa iya. Kung wala gi-mind sa Ginoo ang sala nato sa iya, then ngano man ato pa ipon ang sala sa uban diri sa tuwa. Kung kita napasaylo na sa Ginoo, manang di man ta makapasaylo sa uban. In the way nga kung makapasaylo ta sa uban, then diha nato makita nga natay gugma. Diha nato mapakita nga natay gugma. Walk in love. Showing forgiveness is showing love. And don't think you can say nga you love your brother or your sister, yet imong gikuptan nila ang sala. Until na nawakan hibungan nila. O again, so dito sa Biblia, pasayloon, kay tungod ipasaylo sa Ginoo. Igugma ang kay tungod hibugma sa Ginoo. Ang bugma sa Ginoo mao ay nakabayad sa imong sala o sa iya ang sala, ato ang sala tanan. So when you say di ko makakahigugma, di mo ko makahigugma. Ato lang taon ang cross diha gi-display sa Ginoo ang iyang hugma towards nato. O gikumanta karon sa niya nga mahigugma usab niya. O sa 1 John chapter 4 verses 15 to 16. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God remains in him, and he in God. We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who remains in love remains in God. So if we say nga atong gihatag atong pagigugma sa Ginoo, then makabalo na tani nga kung atong ito gihato pagtuo sa Ginoo, then makabalo ta kung unsa di ay gugma sa Ginoo. So kung manotice sa dito diri ani nga verse na kung ibasa ganina, nga gibutan diha nga and the one who remains in love remains in God, and God remains in him. So kung natawa to ang opposite ana, nakita wata na nagpabilin sa gugma, wata na lang magugma, therefore ang Ginoo sa nato. So kuyaw ka nga sitwasyon. Mo na nga gikuan diri gipakita diri mugawas din na manifest din na sa tuwang gugma. Kay kung walay gugma sa tuwa, therefore wala sa Ginoo sa tuwa. Kuyaw kay nga sitwasyon. So kinahanglan ta magpuyo sa gugma sa matag usa. So sa ako ang conclusion, kung nakahinumdum mo sa katong narrative, sa katong katong nga katong ihagi anoint si Jesus Christ with oil, na ihagi ihang luha, ingilimpyuhan ang tiil, pinagi sa iyang buhok, nabasa sa iyang luha. Makita sa nato diha paano sa naamot sa sulod sa balay sa usa ka Pharisee na ang Pharisee kay ni-question si Jesus Christ na if this man were a prophet, he would know who and what sort of person this woman is sinner. Gikuan dahil sa Pharisee na kung tinuod kanta ni si Jesus Christ, anong waman sa kabalo. So nitubag si Jesus Christ na niya, nitubag o parabol. And Jesus responded and said to him, Simon, I have something to say to you. And he replied, Say it, teacher.
A moneylender had two debtors. The one owed him 500 denarii, and the other one is 50. When they were unable to repay, he canceled the debts of the both. So which of them will love him more? So dito ba si Simon nga, I assume the one for whom he canceled the greater debt. So gikuan ni Paul ni Jesus Christ diri nga nadaw duha ka tawo nga nagtangan ang sakit ako putang sa kay medyo gamay. Kunya gi-cancel sa Ginoo lang, i-cancel ang ilang utang. So kinsa man daw karon ang dako pasalamat pa. Kinsa man nun ang dako kini pasalamat, kinsa man nun ang mas mahigugma pa sa nag-cancel sa iyang utang. So makita nato diri nga the ability to love depends upon how deep you sense the love of God. So kung ang atong gugma is nagdepende na siya sa atong kung sa kalawong atong pagpanabot sa gugma dahil sa Ginoo. O ang abilidad ng pasaylos sa isig katawo is nagdepende sa na siya kung iyon sa to pagkabalo, kung unsa kalawong unsa kadako ang kapasayloan nga naangkon sa. So diha na sama aning parisi diri nga yang gikuan ng Ginoo nga sinner man to siya nga nang imong makakabalo. Anong makakabalo nga magsasala to siya. So therefore ang kaninga parisi is wala siya kita sa siyahang magaling nga makasasala siya o ang katong bayra ang makasasala. Therefore siya wala siya nang ginahanglan sa Ginoo. So therefore ang una hinungdan nga ang mga self-righteous is palaglag kayo sa impyerno kay wasa nang ginahanglan sa Ginoo, wala sila di sa duwasan sila abilidad ng pasaylo sa isig katawo. Sama niya wala siya kakuan sa wasa nakapasaylo sa sala sa bayi isang dili sa satan. Pero kanyang punto, ang abilidad ng pasaylo sa uban is depende upon how deep your sense of forgiveness is. So if you do not see how much of a sinner you are, kung wala ka kakita, kung saan yung makasasala, then dili sad ka wasa ka kasabot o di sa kakita kung wasa gibukaton nimo ang kapasayloan nga nangkon. Kay kung kabalo ka nga makasasala ka di pasaylo ka o kadakong grasya na dako kay nga kalipay nimo, makita din nimo ang dako nga kapasayloan nga imong nadawat o kining mahigog para sa tao gamay sa Ginoo because nakita nimo gamay ra man ang gamay ra man ang pasala, so murag gamay ra sa imong pag-appreciate sa pugba sa Ginoo. Pero kung makita nimo ang dako kay nimong sala, then mas ma-appreciate jud nimo ang pugba sa Ginoo towards nimo. Ipasaylo ka, ipasaylo ko. So mo ni ang kanang dito kay nga storya makita to dia ang broken nga sinner nga ang bayi desperado kay nga nanginahanglan og kapasayloan o the result is grabe ang kalipay kay kabalo siya nga kung sa siya makasasala. So therefore kita sa hinahanglan makabalo sa dako nga makasasala aron mas ma-appreciate nato kapasayloan ug ang bugma sa Ginoo para ma-apply sa nato sa pagkagusa. Kay di ato ma-apply na kung gamay ra kung panglantawan. So ato nang gitabo lang, be imitators of God, walk in love, be inspired of what Christ has done. Nakita mo diha. So ikaw ug ako is to imitate God atong suhiron ang mga kinaiya sa Ginoo. We should be like God in His attributes. We follow Christ's example. We cannot do it ourselves. Di ato naman buhat. That's why rely ta sa lihok sa balang espiritu diri sa ginabuhi. Di ta mo rely sa ato ang pagkamaayo o sa ato ang abilidad, wa kay tay abilidad kani paghigugma, pagsuwid sa kinaiya sa Ginoo. Ikaw ug ako mulakaw sa gugma. So tangtango nato na tanang mga bitterness diya, tanang kasuko, tanang kapon. Yes, lisod kay na. Naagi ko ana o I know kung magtinundan na lang ta naagi sa tani ana. Nalisod kay mo pasaylo sa lisod kayo dawaton. Bisan na ang nakasala sa tuwa niya, mga ipasaylo sa tuwa, lisod kaya kung gidawaton niya pagpasaylo. So makita kayo na diha na lisod ka, bisan lisod pa na kayo, but ato nang tantangon, kimo na ato ang karang kinabuhi.
The slander must be removed from you. Tanang malisyoso. But, mo ni dapat na makita sa tuwa. Be kind to one another, compassionate, forgiving each other, just as God in Christ also forgiven you. And most of all, you love because Christ loved you first by showing it on the cross for the forgiveness of our sins. So be inspired on the love of God shown to us through the cross. Sumuha na siya. O niya ang kinabuhi sa Kristohanon. Nga, we have to imitate God. We need to imitate God. O na ang ato ang kinabuhi sa Kristohanon. Kung maglakaw tao, kinikuan sa kumatingan, kung naglibog pa mo, kung sa dito ang kinabuhi sa usang Kristohanon, ayaw suhira imo ang tapat. Suhira ang kinaiyas mo. Okay? Kung imo suhira ang imuhang tapat o ang imuhang isigit nga magsasala ko sa sama nimo, then mag-uyo ra ta sa impyerno. So, ato din na dita mo suwit sa tuwang tapat. Kung dili mo suwit ta sa kinaiya sa Ginoo. Aron mapakita sa nato, mapadayon sa nato sa itong mga igsoon. Mao na ato ang kuan sa paldihan tang libog. Kaya napoy kini dinapoy sa tuyang ngalan. Kini layo sa ka Sinat mo sa sayang ngalan, nami ko sa nakoy sa nga kinikawan sa lapu-lapu nga naglibog siya sa dito kinabuhi anang Kristohanon. Sila lagi kay murag ingani lang kinabuhi din. Ang ubad kay ingani. Usa dito kinabuhi sa Kristohanon. So maybe na mga bago sa diri nga ingana sa question. Usa dito ang kinabuhi sa Kristohanon. So kanang kinabuhi pa sa Kristohanon kay di lang mo inom, di lang mo laag, di lang mo party-party, mo ba na kinabuhi sa Kristohanon? Ang isulti sa Biblia, be imitators of God. Walk in love, just as Christ loved us and gave Himself up for us. So di natin matingala. Basta diyan so yun ang kung atong nakita. Kaya pareho ta makasasa. Kung nakasasa sa tuwa, ito pasayloon. Kung kita sa doon nakasala tayo sa mga sikat pasayloon. Ito yung ipakita ito ang bukma. Kung muna ako ang closing na verse. Sa chapter 1, 1 John chapter 4 at chapter 4 verse 7 to 14. Beloved, let's love one another, for love is from God, and everyone who loves has been born of God and knows God. The one who does not love does not know God, because God is love. By this, the love of God was revealed in us, that God has sent His Son, His only Son, into the world, so that we may live through Him. In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No in God. If we love another, God remains in us. Bata kita sa Ginoo. Bata kita. Dahil kay mga picture nga ipagawas sa kalibutan. Bato sila kita sa Ginoo. But kung naibog na sa tuwa, ang Ginoo magpabili sa tuwa. Kung ang opposite anak, huwag tayo pag-ibog mawa sa ng Ginoo sa tuwa. So, no one ever seen God. If we love one another, God remains in us. And His love is perfected in us. By this we know that we remain in Him, and He is in us, because He has given to us of His Spirit. Ihatag sa Ginoo ang Banal Espiritu di sa tuwa. O nagpamatuod sa higugma sa Ginoo. O mo sa may able na ito nga makakita sa kanang gugma towards sa tuwang mga isuon. So we have seen and testified that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. So, auto na isuon ng manusta. So, Amahan, salamat kay Lord sa mga punong karumadawa o God. Lord, kung kami o God naglibog, kung usa dito ang kinabuhi sa Kristohanon, ninaot at kaning nga pulong o God, tatak sa mga unang kasing-kasing o God, na mauni ang kinabuhi sa Kristohanon, mauni ang kinaiya sa Kristohanon, mauni ang tumong sa Kristohanon nga suhiron ang imong mga kinaiya, kung maglakaw sa gugma o God.
O kung kami mga ganito karaan ng Kristohanon o nitipas na ugad o nilayo na sa kung sa nila kinabuhi ugad tabangi mi nga mubalik pinaagi ang nga pulong ugad gamita ang balang espiritu Lord na mo gahom sa mga kinabuhi ugad ang mga apply ng mga butang ugad. Di na mo ni mabuhat ugad kung dili walay tabang sa balang espiritu Lord mo sa mga ugad nagpuyo sa mga kagalingon. So Amahan, salamat kayo ani nga pulong ugad. Salamat sa kamatuoran Lord. Umawat ta niya mga kutan ugad. Dalaygon ka in Jesus name. Amen.